Sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano magtanim ng isang malinis na kangkong na may self-watering. Hindi na kayo problema sa pagdilig araw-araw. Ito yung kangkong na pwedeng itanim sa lupa, mga class restaurant na kangkong, hindi kagaya na nabibili natin sa palengke. Ito ay maliliit ang mga stems niya at ang dahon. Ito din yung kangkong na makakasigurado kang malinis kasi ikaw mismo ang nagtanim. Hindi kagaya ng nabibili nga natin sa palengke na hindi natin alam kung saan kinuha, kung ito bagay sa estero o kung saan man tubig na itinanim. Konting laga lang. At ayan, instant. May pang-ulam na tayo, dagdagan lang ng alamang. Solve na, para ka na sa isang fast food restaurant. O order ka pa ba? Magtanim ka na lang, mas mura dito, sigurado ka mas malinis. Ang una nating gagawin ay humanap lamang ng mga plastic bottles, yung mga itatapon na nating pinaglagyan ng mga mineral water ng ating mga anak. So kaysa itapon natin, gawin nating container para sa ating halaman. So ganyan lang, hatiin sa gitna, butas-butasan para magkaroon ng air holes at hindi mabulok ang halaman. So sundan nyo lang kung paano ko ginawa dito. Pinutasan ko din dito sa may gitna. Diyan sa gitnang yan ay lalagyan ko ng ating pinaka mitsa. So mas mainam kung ang gagamitin nating mitsa ay yung mga cotton, yung mas mabilis ma-absorb ng tubig. So ganyan na magiging stand yan guys. Sa ilalim yung mitsa, yung kalahati ng plastic bottle ay magsisilbing stakan ng sobrang tubig pag ating diniligan. So ang mangyayari, hindi masasayang yung tubig na andun, mag-i-stack siya sa ilalim. Tapos ang ginawa kong style dito is nilagyan ko ng tali. Mas maganda kung nakabitin ang ating halaman para mas organized, lalo na kung maliit ang ating space. Mas madami tayong maitatanim kasi nakasabit lang ito sa mga gilid-gilid. So ang ginamit ko dito ay normal na lupa lang. At saka ayan, yung mga damong pinagwalisan. Kasi kung bibili ako ng garden soil, medyo mahal ng garden soil. Baka sabihin naman natin mas mabuti pa ang bumili na lang tayo sa palengke. So gumamit lang ako ng normal na lupa dito at mga tuyong dahon na siya na din magsisilbing pataba sa ating halaman. Regarding naman sa pananim, doon na lang ako bumili ng buto sa online. Doon marami kang pagpipilian, sa murang halaga makakabili ka na ng mga buto. So ganun lang kadali guys gumawa ng ating pananim na kangkong na may self-watering. Hindi kayo problema magdilig araw-araw kasi nga may magdidilig na galing sa ilalim, pupunta sa lupa yung tubig mula dun sa imbaka ng container. So ayan, makakasigurado ka na ang kakainin mong kangkong is malinis at sarili mong pang pananim. Ayan, after ilang days pa lang, lumaki na agad ang ating mga pananim. In less than 3 weeks, pwede na tayo mag-harvest. Ganyan na kalalaki ang ating mga kangkong. Hindi na tayo gumastos ng malaki, sa buto lang tayo gumastos sa maliit na halaga. At ayan, laga-laga lang ng konti. After 1 to 2 minutes ng pagkalaga natin sa kumukulong tubig, pwede na natin siyang ilublob sa may yelo upang maiwasan ang pagka-overcook. Instant, may pang-ulam na tayo, healthy at malinis sa kangkong. Dagdag ka lang ng alamang o bagoong, ayan, solve na. Ihain na isang kalderong kanin. Huwag din natin basta itapon ang mga pinagugasan ng ating bigas. Ito ang masustansyang pandilig sa ating mga pananim para masustain ang mga nutrients na kailangan ng ating halaman. Pati na rin ang mga balat ng itlog. Mainam ito na pataba sa ating mga halaman. Sa ganitong paraan, magkakaroon na tayo ng almost unlimited na kangkong sa ating bakuran. At ito nga, wala pang isang linggo, harvest na naman tayo. Ito yung ating second harvest. May ulam na tayo. Libre na, malinis na, siguradong masarap pa.